Ang siyang kaagapay natin sa oras ng pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsupika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Damagoso. Hi! Hello! Oh, gising pa ba? Handa na ba kayo? 65 days na lang. Malapit na. Oh, konti na lang. Well, una, salamat sa oras ninyo. Oh, mas masaya sana kung nakapunta kayo sa Ninoy. Oh, pero, naman ninyo ang nawa namin sapagkat marami rin sa mga kagapay natin may trabaho o may karoon ng emergency. Kaya sabi namin, nobody will be left behind. Kaya kahit hindi kayo nakapunta roon, pinilit namin abutin kayo at dito magkakasama-sama tayo ngayong araw ito. Ginagawa namin to sa buong Maynila, sa mga ilan natin kasama. Imagine niyo, lalo na yung mga antikong kaagapay dito, yung mga 2007 pa. Kasi siyempre, meron din tayo mga bagong kasama. Noong araw, isang ganito lang tayo. Buong Maynila na. Eh yun doon tayo sa Ninoy, 6 na beses, apaw na apaw, yung gano'n na tayo kalaki, gano'n na tayo kalawak, gano'n na tayo dumami. Eh salamat naman sa ating mga kaagapay. O kaya naman, dapat magpatuloy yan. Magpatuloy yan na palagi kayong maging mababa ang loob. Opo. Importante, no? Lalo na sa mga bago na nandito. Ang kagapay, kilalang hindi nakikipag-away. Hindi kami, ang tinuturo namin sa mga tumutulong sa amin sa halal, huwag kayong makikipag-away. Bakit? Hindi nyo naman away yan eh. Hindi nyo naman laban yan eh. Di ba? Yung mga nag-aaway na politiko, sila-sila lang yan. Ang kaaway natin dito, yung kinabukasan ng anak natin, ng pamilya natin. Yun ang nilalabanan natin. Kaya tayo nagtataguyod ng mga kandidato. Na kandidato, may pruweba, may resibo. Eh ngayon, limasin ko ngayon ang kwento. No. Yung kwentong walang kwenta. Oh. Araw-araw, ako na yata ang kanilang almusal. Tanghalian, hapunan. Yung isa naman nakisali din, biglang sulpot. O, ginawa naman akong pulutan sa inuman. Eh, alam mo, kayo huwag kayong maninira. Hindi nyo kailangan siraan ng isang tao. Ang taong naninira kasi wala siyang maikwento. Wala siyang maikwento sa tao na kung ano ang ginawa niya. Kaya ang gagawin niya, kailangan niyang hilain ang paa nung nasa itaas para siya ang umangat. Tama, mali? Eh tayo, maraming kwento. Marami tayong resibo. Tama, mali? Marami pa tayong prueba? Lumabas pa tayo sa dividendaso? Tama na. Kapag binuksan mo yung dividendaso, may prueba eh. Ang ibig sabihin, patukan na. Kaya pag-amaro mga rera eh. Ang ibig sabihin, kaya gusto nila sumagot kayo para maubos ang oras ninyo kasasagot sa paninira nila. Kasi yun ang gusto nilang conversation. Yun ang gusto nilang usapan. Dahil wala nga silang maikukwento sa tao. Dahil wala nga silang prueba. Tama, mali? Kaya huwag tayong papatol doon. Tayo sa pagpapakababang doon. Pahabain ninyo ang kamay ninyo para mas marami pa kayong mayakap. At ang maganda rito, kayo sa bawat sulok, iskinita, bahay, barangay, komunidad at distrito, kayo may dala-dalang magandang balita. Alin? Ang naganap. Alin? Ang nangyari. Alin? Ang mga nagawa. Ano?
Kapakinabangan ba ng tao yung mga nangyari at naganap noong panahon na ginawa ninyo akong mayor? See? Ang dami natin kwento. Ayun na lang. Ipababatid natin, at least matamo sa mga ilong ninyo. You have this sense of pride na noong 2019, noong kinausap ninyo ang kamag-anak nyo, noong kinausap ninyo ang pamilya ninyo, noong kinausap niyo yung mga kapitbahay ninyo, noong kinausap niyo yung mga ex nyo, na iboto noong 2019 si Isko, at least babalik kayo ngayon sa kanila. Ang kwento nyo, pruweba. Hindi kayo nagkamali, itaguyod ang inyong kandidato. At hindi kayo mahihiyang itaguyod muli ang inyong kandidato. Tama ba rin? Una-una, tingnan mo, kwentuhan na lang ito ah. Kwentahan muna, kwentahan. Tingnan natin kung gano'n tayo karami, bukod sa marami tayong kaagapan. Tingnan po ninyo, taas ang kamay na may apo at anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Nag-aaral sa public school. Meron kayong mga anak. May mga anak kayo. Nag-aaral ngayon. Apo nyo, nag-aaral. O, ito unang kwenta. Nung pandemya, walang eskwela. Tama mali? Biglang nagdeklara ang gobyerno, online learning. Tama? Gastos na naman si nanay. Gastos na naman si tatay. Pero hindi. Hindi. Bakit? May gobyerno sa Maynila. Nagkaroon ng tablet ang bawat mag-aaral sa lungsod ng Maynila noong TY, wala kayong TOSGAS. Tama mali? Pati internet. Di ba? May load. So, ibig sabihin, naitawid natin yung pag-aaral ng inyong apo, ng inyong anak. Tama mali? Yung teacher, may laptop. 10,300 teachers, 11,000 laptop, meron sila. Nagkaroon ng eskwela, nairaos natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Bilyong-bilyong piso ang halaga, pera na ibalik sa tao through services. Isang kwento pa lang yun. Tama ba? 110,000 na nanay, 110,000 na tatay. Tama mali? Di 210,000 na yun. 20,000, dalawa na, mag-asawang teacher. Tama mali? O, 150,000 senior citizen for the first time in history ng Maynila nagka-pensyon sa panahon ni Yorme. Ngayon nga, tinaasan na nila. Yeah, ginawa na raw 1,000. Kasi, mag-elok siya. Gusto palang taasan, ba't hindi tinaasan nung araw, no? Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan magalit, hindi nyo kailangan mainis. Ba't nakalain ninyo 150,000 na insure din yun? May gata sa mga senior, may vitamina ang mga senior, may maintenance sa mga senior. Tama mali? Oo. Ito mas malala. Bakit? Pati yung chairman ninyo na nasa kabila, nakinabang dito. Paano? O, tingnan ninyo. Kayo testigo eh. Bakit? Yung iba wala na eh. Siyempre, namatay ng pandemya. Pero kayo mismo, na mga nangabuhay dito. Tayong lahat. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Tama ba? Akala natin nung araw, matitegi na tayo lahat eh. Kasi yun ang reality nung araw. In fact, sa sobrang lala ng sitwasyon nung araw, kahit sa loob ng bahay, tamang hinala ka eh. Hindi umuulang. Ay, may COVID. Di ba? Yun yung takot natin ng araw eh. Pero awa ng Diyos, nakaraos tayo. Ito, magkakasama tayo rito sa kabaka. Buhay tayong lahat. Ano yun? Ano ang isang bagay
na hindi natin makakalimutan. Hirap ang buhay, walang trabaho, pero buwan-buwan sa Maynila, may food box. Walong buwan, 700,000 families ha, not household, not bahay. Bawat pamilya, sa isang bahay may 2 pamilya, may 3 pamilya. Mayaman, middle class, mahirap. Pati yung chairman ninyo na nasa kabila, kumain din ng food box. Tama ba? Pati si Kagawad, kumain din ng food box. Tama ba? Lahat nakakain sa Maynila. Walang naggutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Kaya pagka nireal talk nyo lang, totoo. 700,000 families. Makakalimutan ba nila yung 8 buwan? Hindi pa nga nauubos yung isang food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama mali? Kaya nga yung iba, binibenta na sa online. Oo, di ba? Okay lang naman yun eh. Ngayon, ako, naglalabasan ng mga 1,000 nila. Yung 5 kilos nila, lumalabas ngayon. May padila-dilata pa. Ako naman ang paniwala. Diyan, pumanatag kayo. Bakit? Huwag kayong matatakot dyan. Matalino ang mga taga-Maynila. They know. Alam ng mga taga-Maynila sino ang nakasama nila sa kasagsagan ng kadiliman ng buhay natin. Tama ba? Nakakatatlong kwento pa lang kayo. Pero mo, ang dami mong ikukwento kaysa sagutin mo yung mga panira-panira. Teka muna, kailan ba ako nagsinungaling sa mga taga-Maynila? Ako namungutang, binobroadcast ko pa eh. Tama? Kumain 700. O, tingnan nyo, kayo na magkwenta ha. Magkwenta tayo ng konti para lang malapit sa katotohanan. Kasi may nagsasabi, tapat na totoo. Naku, walang katapatan eh. Walang katotohanan eh. Tingnan natin ha. 700,000. 1,000 na lang ang halaga ng food box. Magkano? 700 million. Sa 700 million. Times 8. 8 times 7. 5.6 billion. 5.6 billion. Marami bang pera yun? Tanong. Exactly. Mahirap bilang. Pero, yun ay pinyahe-piyahe, nakapasok, pantay-pantay, ang mayaman, middle class, at mahirap. Exactly. At saka, nung araw, hindi ko naman binubuhat ang bangko. Pag ako nagbibigay ng bigas at dilata, yung kinakain ko rin sa bahay. Ito, nakita niyo naman ang laman nun, di ba? Kaya nga mabilis sa online eh. Pagkain. Tayo lang sa Maynila ang nakabili ng sarili nating bakuna. Alam niyo ba yun? 1,600 LGU sa buong Pilipinas. Tayo, 500,000 dosage ng bakuna. Kaya nga ang bakuna sa atin, 5-5 eh. Yun. Kahit saan, pwede ka magpabakuna. 24 hours, drive-thru. Tama ba din? May COVID hospital ka pa. May oxygen ka. Santa Ana Hospital, dati pinatatakutan. Nung pandemya, Mona Lisa raw yun nung araw eh. They just lie there, and they die there. Pero ang Santa Ana Hospital, naging modelo
na ospital ng panahon ng pandemya sa buong Pilipinas. Sa distrito niyo yun. Doon din ako na ospital nung nagka-COVID ako. Yung pinagagamit ko sa tao, yun ang ginamit ko. Nabuhay naman ako, awa ng Diyos. Ang nakahawa sa akin yung isa. Ito pa, usapang pamilya. Di ba may mga nagsasabi, parang anak yata ng congressman yun. Ano yung sinasabi? Ano raw? Traidor sa pamilya. Pamilya raw. Tingnan ninyo. Tingnan niyo yung utak ng mga leader. Inuna mo pamilya mo bago taong bayan. Ba't ka pa nagpaboto? Bakit ko kaya sabihin niyo? Nung pandemya, 3 buwan, hindi ko sinilip ang pamilya ko. Sa City Hall ako natutulog. Ni silip, ni 1 oras, hindi ko inuwian ang pamilya ko. Bakit? 2 milyong bibig umaasa sa kanyang gobyerno. Natatakot ang tao kung sila'y mamamatay, sila'y magugutom, paano pag-aaral ng anak nila. Wala nang trabaho, wala pang pizza. Tama, mali? Tama. Ano sinabi ko doon sa Facebook? Ano sinabi ko nung natatakot ang tao? Kasi yung ibang city, binabasag na yung 7-Eleven. Sabi ko, huwag naman mangyari sa Maynila yun. Ano sinabi ko? Mga lolo ko, mga lola ko, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala nang maibebenta, wala nang mauutangan, nakita niyo itong relo nito, ipatatas ako ito kitang bunting, makakaos lang tayo. Hindi ko naman ikinupli yun Sinabi ko yun Bakit? Bakit ko kailangan sukdulang gawin yun? Bakit? Nangako ko sa tao Pasumpa-sumpa ka pa. Di ba? Sumusumpa kami. Di ba? Natutok din ko ang tungkulin. Gagampanan ko ang aking responsibilidad. Tama, mali? Nung dilubyo, hindi ka na makita. Tama, mali? Hindi ko inuwian ang pamilya ko. Isinakripisyo ko sila. Bakit? Ginusto ko yun Paala ka Pala desisyon ka Gusto mo maging mayor, nung nagka-problema, reklamo ka ng reklamo. Turo ka ng turo sa iba. Panindigan mo. Bakit? Taas ang kamay ng ama rito. Ina. Sino magulang dito? Taas ang kamay. Matanong ko kayo, real talk. Pag walang makakain ng anak ninyo, gagawa nyo ng paraan. Yes! Iraraos nyo? Yes! Itatawid nyo? Yes! Yun din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Tama ba? Pero at least, kayong lahat, mga kaagapay, matatangos ang ilong yung lahat. Maglalakad kayo sa eskinita, sa looban, makikipagchismisan kayo kay Marites. Kakausapin niyo si Marisol. Yung kumpare yung si Tolets. Tol, anong latest? Matangos ang ilong nyo, at least masasabi ninyo na yung kandidato ninyo naglingkod ng maayos. Tama? Nangyari? Rini nyo, pandemya na, nagtatatag. Ito pala ito pa isang kwento. Ang dagdag. Sabi ko sa'yo, marami ngayong kwento Baka abutin na hanggang gabi rin hindi pa tayo labos. Diba? Ito pa isang kwento. Nung araw, tayo, marami akong kabads dito. Marami akong kasingidaran college. So, di ba nung araw, kinakancel ang klase kasi may bagyo. Tama, mali? Ngayon, kinakancel ang klase kasi may init. Tama, mali? Ibig sabihin, palala ng palala ang sitwasyon ng kapaligiran. Tama, mali? Saan ka nakakita 3 years ago, yung isang mayor na bata nakapag-isip, magtatag 10 palapag. Public school, fully air condition.
Akalain mo, kung hindi ba naman suswerte yung mga bata ng Manila Science, Albert Elementary School, Magsaysay High School, Almario, mas maganda pa sa private school. Fully air condition. Ang problema nga ng mga magulang doon ngayon, ano eh, yung anak nila nanghingi ng jacket. Pero ang problema ng eskwela, mainit. Pero ang Maynila, nakapaganda 3 years ago. Diba? Ang daming kwento. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Pagkating ribbon, sila daw may gawa. Pero yung pinambili nun, pinanggastos nun, inutang ko, ako raw ang may kasalanan. Tama ba rin? Nagamit ba ng tanong? Biri mo, saan ka nakakita? Squatter ka lang dati? Squatter ka. O naka-apartment ka lang. Beneficiaryo ka ng Condominium 1. O San Lazaro Residence. O Pedro Hill Residence. Ngayon, anong gagawin mo? 20 story, please. Tama ba rin? Umangat ang kalidad ng pag-aaral. Umangat ang kalidad ng pamamahay. Umangat ang kalidad ng kalusugan. 10-story, fully air condition, public hospital. May MRI machine, may CT scan machine. By the hundreds of millions. Alam nyo ba daang-daang milyon ang halaga ng makina na yun? O, pero tanongin nyo mga sarili nyo, nakarinig na ba kayo pinakagamit nun? Exactly. Ako hindi doktor, sila doktor. Totoo lang. Diba? Ang saklap, pera nyo, pinambili ng CT scan machine, MRI machine. Alam nyo ba yung ultrasound natin doon? Sa private, 3D. Sa public, 4D. Yes. Yung gumagalaw na yung ATAPS, pagka ano, ginagano mo, yung manyang-ganyang gano yung... Kasi dati picture lang eh. Imagine mo yun. Ba't hindi nagagamit ng ta? Paseco Hospital. Tapos yun, nung malis ako. Paseco Hospital. Paseco Hospital pa rin yun. Hindi pa rin bukas, 3 taon na nakakalabas. Ngayon, kung may kaibigan kayo sa Paseco, ipatotoo ninyo yung sinabi ko. Kaya nga nangako na ako sa Paseco. Sabi ko, may awa ang Diyos sa tulong ninyo nakabalik tayo. Sa Disyembre, bubuksan ko yung hospital sa Paseco. Bubuksan na lang eh. Bubuksan na lang. Bubuksan na lang. Nakamat si ate! Hindi totoo eh. Kaya ang dami niyong kwento. Kayo ay uuwi, babalik sa mga kinausap niyo dati na kayo may dala magandang balita. Hindi ka mapapasimangot sa balita. Hindi aasim ang mukha mo. Kasi bakit? Totoo. Nangyari. Nahawakan ng tao. Napakinabangan ng tao. Tama mo yun? Magkano ang remdesivir? Alam niyo ba ang remdesivir? Gamot sa may lalang meron. Magkano to silisuma? Molnupiravir. Dili mo, Maynila meron. Totoo. Kung pagbubuhat lang ng bangko, marami tayong bubuhatin, pero hindi tayo nagbubuhat. Magre-report tayo sa taong bayan. At pagkayari, nagawa nyo na yung dapat yung gawin, ihatid ang magandang balita. Hayaan natin ang taong bayan na magdesisyon. Alam naman nila ang totoo. At alam nila yung mga bigla-biglang kilos. Alam din naman nila yung bigla-biglang sulpot. Alam nila yun. Kaya ang tanong namin, nasaan kayo nung pandemya? Tama? Kaya, hindi kayo, ako ulitin ko huwag kayong maninira. Huwag kayong mang-aaway. Kahit inaaway na kayo, magpakababang loob kayo.
Tatagan ninyo ang damdamin ninyo. Ang importante, yung alam ninyong nangyari, kaya ninyong sabihin ng bukal sa inyong dibdib at puso't isipan. Ano man ang tigas ng bulalo, lalambot din yun. Ngayon, tanong, handa na ba kayo? Yes! Ready na ba kayo? Yes! Ngayon naman, ito, alam ko pinoproblema nito. Sabihin niyo sa inyong mga kanang kapitbahay, kayawan Diyos. Sa tulong ninyo nakabalik tayo, ibabalik ko ang kalinisan sa lungsod ng Maynila. Ibabalik ko yung kayo'y natutulog, mahimbing. Panatag kayo dahil alam ninyo, habang nasa loob kayo ng bahay, sa kalsada, peligro de ora, may mayor pang nag-iikot para maging ligtas ang tao. We will bring back order in our city. Ngayon, di masiko holda pa. Hindi pa sili mo ngayon, ha? Parang walang gobyerno. I-snatching dito, i-snatching doon. Tapos, yumanyak ka na naman doon. Ang dami na naman nagtutrumpeta. Totoo naman eh. Kaninang alas 4, hanggang ngayon, di pa nila binabalita. Kaninang alas 4, sa Malate, isang Koreano, pinatay. Riding in tandem. Hindi pa nila pinabalita. Itinatago nila balita. Ano ngayon, dali mo kung nanay ka, tatay ka, yung anak mo galing sa eskwela, ginagabi na, kinakabahan ka ulit. Nung araw natutulog ka lang, hindi okay lang yan, baka maikuta pa nga ni Yorme yan eh. Tama mali? Ibabalik natin. At lahat ng nakita nyo rito, itutuloy lang natin. At sabihin nyo na sa mga lolo't lola ko, yun yung mga spoiled sa akin eh. Mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, yung mga senior citizen, yan ang mga spoiled talaga lahat. Sabihin sa kanila, at kayo rin, ibabalik ko yung gamot sa health center at hospital. At garantisado, ngingiti ulit sa inyo ang mga doktor. Di ba nakita nyo, madaling araw, bumibisita ako sa emergency room. Ninyanyang ko yung mga doktor doon, no? Basta, puyat kayo, puyat din ako. Because I don't ask people to do something that I cannot do. Sakripisyo ang paggugobyerno. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, siguro wala nang hihigit pa rin eh. Pamilya mo, iiwanan mo. Ni silip, hindi mo magawang silipin eh. Bakit? Dahil sa taong bayan. Kung talagang mahal mo ang taong bayan. Ngayon, tanong, survey lang tayo. Kung hindi totoo, okay lang. Kung hindi nyo nakita, okay lang. Kung hindi nyo pa natanong o naramdaman, okay lang. Pero kung naramdaman nyo, sasagot lang kayo. Ito naman ang survey. Total, lalaban na tayo sa gera eh. Tama? Tanong ko lang. Sa bawat barangay ninyo, bawat kalsada is kinita. Anong tingin nyo? Mananalo ba tayo? Talaga? Yun din ang sinasabi ng mga kapitbahay. Talaga? Kahit maraming J.O. Si Chairman? Si Kagawad? Talaga? Hindi nga. Pag mga kumare nyo, pareho din ng pagkakas. Talaga? Lalo pa tayo magpakababang loob. Huwag tayong yayabang. Basta ipaliwanag na ipaliwanag, akap ng akap.
Pati ex mo, akapin mo. Pwede. Eh, ang pinaglalaban mo, buhay at kinabukasan ng anak mo eh. Tama, mali? Di ba bilang magulang, gagawin mo ang lahat? Tama? Oo. Eh, pag nakita ng ex, hi ex. Isko tayo ah. Eh, pag sinabi ng ex mo, pakis naman. Lino, saka na lang. Pagka bumoto ka na. Charot. Sabihin, magaang ang kampanya natin. At saka ayoko talaga. Ayoko kayo mag-away-away. Bakit? Kung ako'y lolobin ng Diyos na mag-mayor muli, I don't want to lead the city who are divided. Hindi rin maganda pag tayo'y nagkatiyan. Okay? O, ngayon, request. Meron lang ako isang request. Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawa lang. Yorme's choice. Matamis. Tama ba? Yung kabila, lady's choice. Kayo may sabi nun, hindi ako. Oh, dalawa lang naman eh. Eh, nandito na. Pakbet na to. Pag inalis yung kalabasa, pakbet ba ba yun? Huwag nyo na ako samahan ng kontrapelo. Bakit? Gusto nyo ba bumalik ang gobyerno mabilis kumilos? Kasi ang kontrapelo, kokontra lang yun para sa partido niya. Hindi sa kapakanan ng tao. Tama, mali? Kontra rito, kontra dyan. Kontrahan kami hanggang ating gabi. Tama, mali? O, basta ito, pag may umalagwa dito, ako na mananagot sa inyo. Kakaldagin ko na lang. Papaluin ko sa wepax to. Tutumbungin ko. Itumbong nyo takin. Itutumbong ko kayo! Oh, pwede? Straight tayo? Yes! Bakit? Nagawa nyo na dati. Nagawa nyo na dati. 9-0. Ang dami nyo ng prueba, kaagapay. 6 na po siya, na ipanalo nyo. Congressman, na ipanalo ninyo. Yung congressman ngayon, si Mang Kanor. Tinulungan natin yun, ha? Tinulungan nyo yun. Ito, hindi. Ano lang naman tayo, real to. Tinulungan natin sila. Nagtagumpay ba sila? Good for them. Ngayon, kung tumigas ang leeg nila, ay hindi na natin pagkatao yun. Basta kayo, tayong lahat dito, matapos ang ilong natin. Basta ako naging bahagi ng tagumpay mo. Tama ba? Ngayon, kung nilingon mo kami o hindi, eh, ikaw naman ang magdadala nun eh. Then we move on. Diba? Kung nagtigasan na mga leeg nila. O, birinin nyo, kagapay, 3 vice mayor na na-produce nyo. 3 na. Ako. Yung nakaupo. At saka yung isa. Tama, mali? 2 mayor na na-produce nyo. Ako. At saka yung isa. Tama, mali? Ngayon, dahil sa pagkakaisa natin, isang puso, isang galaw, nagtagumpay sila. Nailagay natin sila sa pwesto. Ngayon, kung kaya natin silang ilagay, kaya din natin alisin. Tama? Tama? Nang walang bitterness. Huwag kayong magiging bitter. Yung sisingilin natin sila sa tigas ng leeg nila, may stick-neck na yun, wala na tayong magagawa. Pero, andyan na yan. We just move on. Tutulong naman tayo sa iba. Pwede? Pwede! Kaya? Kaya! O, nandiyan dyan. Kaloy, Volter, Castañeda. Tama ba? Kinatay na to eh. Pero bumangon para maglingkod sa ika-6 na distrito. Ang masipag na negosyal, Lou Veloso. Basta nandun na tayo, nakatulong tayo, we move on, iwahiwalay tayo ng landas. Dito tayo sa tamang hanggan.
Dahil sa tamang daan, meron tayong dalang mabuting balita. Tama ba? Tumulong tayo dati sa iba. O pakita natin sa kanya na kaya niyo siyang ipanalo. Ang ating congressman, Joey. Ay, yung vice mayor ko naman, may asin pa. Mukha lang mo yan 19. Naintindihan nyo na yan. Ayan, taco rates na yan. Graduate ng Lasal. Political science. So, alam niya ang trabaho ng gobyerno. Tama ba rin? Para sama niya bilang presiding officer, yung tatay niya, 2 beses naging vice mayor. Presiding officer ng Sangguniang Panlunsod. So, alam niya ang trabaho niya. Graduate ng Lasal. Lamang lang ako ng konti sa kanya. Ako, Ateneo. Ateneo de Tondo. Totoo yan. Tondo High School ako. Eh, yung asawa ko, tagal Lasal din. Oh. At saka yung asawa ko, ano yun ha? Full-blooded Lasal. Lasal Subel, Lasal Tap, na galing ng Tondo High. May usap yung laway natin. Magaling na Vice Mayor, ang ano ba yung Vice Mayor, Chi Atienza. Kita ninyo, ngayon lang tayo hindi na ako konsumi sa kampanya. Dati hirap na hirap tayo, puro higante yung kalaban natin, di ba? Oh, talagang mga noon natin, ganun. Tapos, ang dami na sa inyo, puro abono. Abono sa pamasahe, abono sa pagkabit ng tarpaulin. Oo, naalala ko yun eh. Those were the days. But now, I think, mas magaan. Bakit? Dati kasi ang binibenta pa lang natin, drawing. Naka-drawing lahat yan eh. Ngayon, ang binibenta na natin, resulta. Di ba mas magaan? Oh, pwede straight? Yes! Straight sa inyo? Yes! Sa mahal nyo sa buhay? Yes! Sa kamag-anak? Yes! Huwag niyong kalimutan si Marites. Kausapin niyo si Marites sa kaliwa. Sa Wakali. Doon sa Nangka, si Marisol. Yung sa tapat mo, si Tol. Ikot tayo, magparami tayo. Sabi nga ng bagong kasal, bago tayo maghiwa-hiwalay, humayo kayo at magparami. Tama? Kaya? 65 days? Yes! Malapit na? Yes! Konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Kaya natin to. Kaya nyo yan, nagawa nyo na yan, uulitin. So muli, maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Katagan ninyo ang inyong kalooban, magpakababang loob, at lagi tayo mananalig sa Diyos. May awa ang Diyos. Maraming salamat. Samahan nyo kami ng buong Yormes Diyos. Together, we can make Manila great again. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng buong Manila! Thank you. Maraming salamat po muli.